Pumwelta ang palasyo sa panawagan ni Vice President Sara Duterte para sumailalim sa drug test si Pangulong Bongbong Marcos. Sinabihan na hiniling din ba niya na magpa-drug test ang dating Pangulo noon. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Annalise Soberano. Bumuelta si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kay Vice President Sara Duterte hinggil sa kanyang pahayag na sumailalim si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa drug test upang patunayang hindi siya gumagamit ng iligal na droga. Pero ayon kay Castro, hindi maaaring oblagahin ang sino mang nakaupong Pangulo na sumailalim sa ganitong pagsusuri tulad ng naging posisyon noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ama ng Vice President. Tanong ni Castro, hiniling ba ito sa kanyang ama ni Vice President Sara? Nakalimutan na ba niya na sinabi noon ng tagapagsalita na hindi maaaring atasan ang nakaupong Pangulo na magpa-drug test? Nagugat ang usapin kasi matapos igiit ni Vice President Duterte na hindi maaaring tumanggi ang mga opisyal ng pamahalaan sa drug test, neuropsychiatric exam o anumang pagsusuring may kinalaman sa kanilang kakayahang mamuno. Inakusahan ni Vice President Sara ang First Family ng paggamit ng iligal na droga, isang alegasyong binabaliwala ng palasyo. Sinabi ni Castro, patuloy na nagtatrabaho si Pangulong Marcos at nakatutok sa kampanya laban sa korupsyon, taliwas umano sa pag-uugaling gaya ni Vice President Sara na tila wala sa sarili na nakikita din sa iba. Samantala, kagabi pinangunahan nga ni Pangulong Marcos at First Lady Luis Araneta Marcos ang taunang Christmas tree lighting ceremony sa Kalayaan Grounds sa Malacanang, hudyat ng formal na pagsisimula ng Kapaskuhan sa palasyo. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang natatanging kahalagahan ng Pasko para sa mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, kilala ang Pilipinas na maaga naglalagay ng dekorasyon dahil espesyal ang Pasko para sa mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, panahon ang Kapaskuhan upang muling magsama-sama ang mga pamilya at mahal sa buhay, lalo na para sa milyong-milyong Pilipinong nasa ibang bansa na taong-taong umuuwi tuwing December. Pakinggan natin ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The spirit of Christmas in the air again. We immediately take flight and remember what is nice, what is good, what is happy, what is joyous in Christmas. And of course, that always includes family and of course the kids. Christmas is for children. But, you know, children of all ages though, because whatever age you are, you can still enjoy Christmas as well as any child. And that is what we should be doing so that we come back refreshed. We come back with new ideas. We come back with new blood. We come back with something that will contribute to what we are doing. And that will come from just spending good time with our loved ones and to remember that this is the celebration of the birth of Jesus, and to once again dedicate ourselves and our lives. Bombo Genesis, katatanggap lang naman natin ang balita mula sa palasyo ng Malacanang na nagbigay nga ng update si Pangulong Marcos tungkol sa investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control project. Sa isang mensahe, sinabi ng Pangulo, 7 sa 16 na individual na may warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan ang nasa kustodiya na ngayon ng otoridad. Isa ang naaresto ng NBI habang 6 naman ang voluntaryong sumuko sa PNP Criminal Investigation and Detection Group. 2 pa ang kasalukuyang nakikipag-ugnayan para sa kanilang pagsuko. Inihayag din ng Pangulo ng isang inaresto ng NBI ay natagpuan sa lugar na hindi niya tirahan at muling nagbabala sa mga nagtatangkang magtago o tumulong magtago sa mga akusado, mananagot ang mga ito ayon sa Presidente. Sa kabuuan, 16 akusado. 7 pa ang kabilang dito si Zaldico ang nananatiling at large. Hinimok ni Pangulong Marcos ang mga natitirang suspect na agad sumuko upang maayos na maharap ang mga akusasyon laban sa kanila.
Tiniyak ng Pangulo na walang espesyal na pagtrato sa mga sumuko at mananatili silang nasa kustodiya ng National Bureau of Investigation habang hinihintay ang utos ng korte. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 7 na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bombo Genesis ngayong araw, nagpatawag din ng press conference ang Palasyo ng Malacanang kung saan haharap mamaya si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa Presidential Communications Office, magsasagawa ng pag-uulat sa bayan si Pangulong Marcos. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.